Panahon na upang alisin ang mga bulok at korap na opisyal ng bayan at mga politikong may pansariling interes. Panahon na upang iluklok ang mga mapagkakatiwalaang tagapaglingkod ng ating bayan. Kaya Makabayan Black para sa Senado, number 59, Bayan Muna Party List. Yun. Okay. Pakilala mo na rin, Tits, para Tuloy ko na. Ay, makarami na naku. tayo. Noong isang buwan lang, guest natin siya eh. Ngayon, after a month, siya uli. Oh, dahil Siya po campaign ay ang period na. si Congresswoman, ACT Teachers Party List House of Representative, at ngayon ay Makabayan Senatorial Candidate number 17. Wala pong iba kundi si Representative Franz L. Castro. Ma'am, good evening po. Good evening, Mercy and Egay at sa ating mga taga-subaybay dito sa ugnayan sa Himpapawid. Ma'am, bago po ang lahat, kamusta na po kayo? At nag-umpisa ng ang kampanya. Well, nagsimula na nga February 11 ang kick-off. Nag-kick-off ang Makabayan slate doon sa Kartilya ng Katipunan. And then Wow. after noon ay nagkanya-kanya na kami no ng pagkampanya sa lahat sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, Bulacan at Rizal. Ako naman sa bahagi ko, dinalaw ko muna yung aking mga alma mater. Yung mga yung mga schools na kung saan ako nag-aral mula nung elementary hanggang master's degree, no? At yun nga, at nagpunta rin ako doon sa isang school na una kong pinagturuan, Ramon Magsaysay High School, Manila. Nagpunta ako sa P. Gomez Elementary, sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, PNU. So, yun yung mga napuntahan natin. Kung taga ano po kayo? Taga Tubong Maynila po talaga kayo o may probinsya kayong Yes. kinalakihan? Pinanganak ako sa Tagudin, Ilocos Sur. Pero Mm. laki na ako dito sa Maynila. Sa Maynila na po. Ma'am, siguro bago po tayo dumako sa main topic natin, which is impeachment, may sumagi lang sa isip ko nung panahon ni GMA, no, ni Gloria Macapagal Arroyo, nung after mabunyag yung, kung natatandaan natin lahat, yung Hello Garci, no, noong 2004, yung yung kontrobersya no, sa naganap na dayan di umano nung 2004, lumabas yun. And then after nun, mga 2005, halos taon-taon na siyang sinasampahan ng impeachment sa pamamagitan ni, kung di ako nagkakamali, si Attorney Oliver Lozano yata yun, kung tama yung pagkakaano ko. Pero impeachment noon, hindi para mapatalsik si Arroyo, kundi para ma-immune siya yearly, no? Sa impeachment. Kumbaga, dito ba sa nangyari itong gano'n, walang ganong kaganapan, Kong? Wala naman. Yung tatlong naunang impeachment complaint na isinumite noong December 2, 4, at saka 19. Lahat naman yun ay vetted doon sa form and content. No? Binerify yon sa form and content. Kaya lang nga yung sa fourth complaint, dahil more than one-third na yung nakapirma ng mga kongresista, ay yun yung yung ginamit at ay pinadala, transmit sa Senate kasi automatic na yon eh. Pag ang complainant ay mga kongresista, at least one-third ay automatic na yon endorsed sa Senate. So wala namang parang nanloloko lang na nagpa-file ng impeachment. Updates? Ma'am, yung pong di po ba apat yung impeachment complaints na pumasok? Bakit sinasabi ng iba doon lang daw pinagbasihan yung yung pang-apat? Ganun po ba yon? Well, 'di ba, meron namang pito yata na Pito. nabasihan ng pag-i-impeach sa mga impeachable official. So syempre yung mga rason maglalaro lang doon sa pito na yon na reason. So lahat kasi ng mga complaint merong yung nakita natin, betrayal of public trust, tapos culpable violation of the constitutions, high crime, bribery, graft and corruption. Plunder. So yung sa second complaint,
yung in-endorse namin, ano lang yon, isa lang, betrayal of public trust. Yung iba kasing complaint yung 1 and 3, merong high crime, merong graft and corruption, meron yung ano no, yung culpable violation of the Constitution. So yung pang-apat, um, sa sinasabi doon, sa totality, may tatlo lang yan. Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at saka yung graft and corruption. At saka high crime. So, linawin natin ma'am, halimbawang doon sa pito, no, sa pitong impeachable yung complaint no na hinahin ng mapapakapulungan. Ibig sabihin po doon, isa lang doon ang mapatunayan, impeach na si convicted na si Sara, ganun po ba? Yes, mukhang oo, ganun nga ang ano no, ganun nga ang rules. So, isa lang doon na mapatunayan, kaya nga ang ano no, kami sa Makabayan, at in-endorse namin yung complaint, betrayal of public trust lang. So nakita namin na meron ito doon sa fourth complaint. Kaya sumali na rin kami doon sa fourth complaint. So isa lang yung mapatunayan doon ay convicted na si Vice President Sara Duterte. Ngayon kasi ang status niya na ay impeach. Oh, impeach na siya. Vice President. So kailangan niyang mag-undergo, no, pumailalim sa impeachment trial para mapatunayan yung kanyang ano no, yung kanyang violation doon sa Constitution or yung mga violation niya doon sa sinasabi doon sa impeachment articles. Ngayon po ma'am, ang balita, 'di ba, ang NBI nagsampa na rin ng kaso. Yun po ba ay makakadagdag doon sa bigat nung ano na to, ang usapin na to? Palagay ko, Mercy, oo, yes, makakabigat 'yun, no? O makakadagdag 'yun. Kasi na doon, yun yung first yun yung unang-una yung high crime. Yung pinagbantaan niya no, yung presidente, yung first lady, tsaka si speaker, no, na ang sinampa ay threat, grave threat at saka sedition. Inciting sedition. Inciting to sedition. Oo. Dahil So sabi nga, di ba sa terror law, nakalagay na yun sa terror law. Anti-terror law. Anti-terror law. Oo, kasi ang iniisip nila noon, gagamitin yung anti-terrorism law, yung ATL, pero natatawa nga kami, no? So, tingin natin hindi naman siya applicable. Ewan ko lang kung mapapatunayan nila yon, pero ang obvious doon yung grave threat, no, yung talagang pagbabanta, no, na Sa ginawa. mismong presidente pa ng Pilipinas. Yes. Oo, at saka talagang widely worldwide na nakita yon, no? Pinapasinungalingan niya, wala naman daw sinabing gano'n. Ay, susme, kitang-kita. Yung ebidensya na lang yung magpapatunay, no? Yung video na lang. It's not a joke. Yes. Kasi po yung hinain nyo na betrayal of public trust, yun na sufficient na yun dahil andun na lahat yung sa Mary Grace Piato, sa yung unexplained na expenditure niya sa DepEd tsaka sa OVP na 612 million. Doon pa lang siguradong hindi na siya papasaron eh. Yes, so yan yung number 2, no, na among the 7. So yan yung number 2 na nakalagay doon sa fourth complaint. So nilagay doon yung mga actually madali na ito kung sa bahagi ng mga senador, no, ng mga judge, senator judge. Kasi kung nakita nila yung mga document, yung televised hearing naman ng Quadcom at saka ng Committee on Good Government and Accountability ay nandoon na rin. Yung mga ebidensya, yung mga nagsalita doon ng mga official or mga resource person ay under oath. Kaya yun, mapapatunayan doon. Kaya talagang kung tutuusin, kung simulan na yan ng Senate ngayon ay kung within 4 months, tingin ko ay matatapos yan. 1 week na. Tsaka tingin ko ma'am sa Senate, di ba kung di ako nagkakamali, kahit naman sa Senate, nagkaroon sila ng hearing doon kay BP Sara, di ba nagkasagutan nga si Sen Hontiveros at si Sara na
tungkol dun sa libro na hindi niya na inano niya ninanapan niya ng pondo na 10 million ba 'yon? So yung pa lang maliwanag na ang Senate mismo magpapatunay na merong mga katiwaliang naganap dahil sila mismo nag-imbestiga, di ba? Yes, oo, pati yung ano, 'di ba lumabas din doon yung sa confidential funds, no? Mm. So, yun yung ano no, ginamit doon sa fourth complaint. So, doon mismo alam na nila yon. So, mukhang mapapadali no yung trabaho ng Senate, mga senador kung uumpisahan nila yung ano no, yung proseso. Pero ma'am, ano yung masasabi nyo? Kasi sabi ng ano nga ng mga netizen, kung sa House daw umabot ng 2 buwan, medyo paasa raw si Speaker Martin Romualdez. Ito naman si Chis Escudero, si Senate President, nagpapabebe ngayon. Anong Baby. masasabi nyo? Well, ang masasabi natin diyan whether a day before or 2 months before na mag-adjourn at na i-transmit naman officially sa kanila yung impeachment articles, no, yung complaint ay hindi naman unnecessary na yan yung mga ganyang comment kasi parang ano no, parang gusto lang nilang um, mag-go away doon sa kanilang responsibilidad. Minamandato ng ano kasi ng konstitusyon na immediately pagkatanggap nila nung impeachment complaint ay dapat harapin na nila yon at ita-transform na nila yung Senado bilang legislative agency into a court, no, impeachment court, no? At yun ang isa sa mabigat din na katungkulan ng mga senador, yung magiging impeachment trial court, no? So, regardless of ano man dahilan, election man yan or bakasyon man yan, ay hindi sinasabi ng konstitusyon na merong dahilan, ano? Kailangan immediate, no? Forthwith, sabi nga doon, ano? So, ibig sabihin, immediately dapat ay talakayin yung impeachment complaint doon sa Senado. Updates. Ma'am, para bang ngayon parang kayo yata ang pinakakabugbog sa ano sa Oh, bashing kayo eh. kayo Kayo po yung daw po ang sinisingle pasimuno out ni kasi eh. BP Sara eh. Kayo daw Oo, kasi pasimuno. yung sa huling walang kwenta niyang press con, no, binanggit niya nga daw ako na since November nung binanggit ko daw yung impeachment ay Mm, naghahanda na siya, no? So wala naman ano no, sinabi ko lang doon na well nakita talaga natin no na mm, na pwedeng pagbasihan ng impeachment dahil nga doon sa violation sa constitution. So mm, sa mga lecture nga namin sa media noon, ano, natatandaan ko, in-enumerate namin yung mga pwedeng maging kaso. So siguro pinanood niya yung video na yun at natandaan niya. oo. So so yun na yun, sabi niya naghahanda na daw siya since then. So at naman, di ba, sabi niya bring it on yung impeachment. Eh di yan na nga, di dapat harapin niya. Ayun. Ayun. At yung kasi yung antag dito. Ikaw muna updates na medyo nakalimutan ko yung sabihin ko. Yung ano po, 'di ba sa mga signatories, ang unang-unang pumirma ay ang anak pa ng presidente. Ano po masasabi niyo doon? Oh, irony, no? It's an ironic Mm, ano situation kasi kung matatandaan ninyo noong dinidiscuss natin yung budget ng 2024 nung August 2023 siya pa mm. yung nagpatay sa akin ano nung Yun nga, ayaw Yung kayo mic, pagsalitain na nun eh. Mm, I mean nung nagsasalita ako at ano pinigil niya yung pagsasalita ko no mm, doon sa pagpatay ng microphone no. mm, Pinagtanggol niya pa si Sara no, ngayon siya yung number one na magi-impeach. Pero syempre, siguro political statement 'yon. Sinabi naman niya mm. sa mga ang narinig ko naman ay pinagbantaan na nga yung tatay ko, yung nanay ko, at saka si Nanay ko pa. speaker. Magtataka pa ba kayo kung ako yung unang pumirma? Well, yun na nga yung ano niya, yung explanation niya doon. Mm, Tsaka kung papansinin po natin, ang una sa pumirma si Sandro at huli-huli yung 215 si Speaker.
So Mm. talagang ano nila. At saka siguro po, Very dramatic, ano? oo, Very, ano, no? Oo. melodramatic. Tsaka yung siguro nung Very pinagpatayan kayo ng symbolic. mikropono ni Sandro nung 2023, 2023. baka siguro baka cool off pa lang sila ng ano no ni Nasara. Cool off pa Mm. lang, cool off period pa lang sila, hindi pala sila totally divorced. Eh ngayon talagang divorced na sila. Kaya, Oo, wala naman talaga tayo egay na aasahan sa mm, mga tradisyonal na mga politician na ang pangunahing layunin ay magsama para manalo, no? Magsama dahil kahit papaano magkakatugma, I mean yung kanilang mga personal interest ay ano no, pinagsama hindi katulad ng ano no, ng makabayan, no? Taong bayan talaga, no? Mayroon talagang defined na pambansang demokratikong plataporma na pinagkakaisahan ng lahat. So wala talaga tayong makita no doon sa kanilang unity na madaling napunit dahil nga doon sa kanilang pansariling interest. speaking of plataforma po, kasi po sa Senado, sakaling nandun na kayo, kasi po ang ano doon, may, kung di ako nagkakamali, may isang resolution doon, yung resolution number 10 yata yon, kung di ako nagkakamali, tungkol sa pondo. Kasi ang sa resolution na yon, kumbaga, ang magtatalaga ng pondo, maggagasta, tsaka mag-account, Senado mismo. Paano bang hindi ba dapat trabaho ng COA yun na may para magkaroon ng accountability ang Senado sa pagdating sa pondo? Ano po ang tingin niyo doon? Oo, tama 'yun ano, yung ang nagtutuos talaga ay dapat ay ang COA. COA. Lahat ng mga ano 'no, lahat ng mga public Gastusin. Mm. gastusin, including yung confidential and intelligence fund. At saka iba pang mga ano 'no, mga pondo na discretionary. Kaya mukhang saliwa 'no, yung ganyang resolution kung sa Senate lang yun gagawin ano, pero at anuhin ko muna yung resolution hindi ko pa masyadong nabasa yon. Pero as a rule, no, nasa batas natin na yung COA, yung isang independent na ahensya na talagang mag-audit, magtutuos doon sa mga expenses ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Ma'am, ano po yung masasabi niyo dun kay sa pinahayag ni Senate President Chis Escudero tungkol sa magiging sabihin natin schedule nitong ano natin ito hearing? Parang medyo matagal ang pag-iintay natin, ilang buwan pa. Kinakailangan bang kalampagin din ng Senado, ma'am, para katulad ng ginawa natin sa Congress? Oo, kailangan yata yon. So, with due respect no sa Senate President kay Escudero, well, pinag-uutos talaga ng konstitusyon eh. Wala tayong magagawa na dapat ay immediate na harapin itong impeachment complaint, mga articles kapag ito ay na-transmit na sa Senate. No, remember no, alas 5 pa lang, 5:30 ay nandoon na yung impeachment ano no, articles tinanggap na nung kanilang SecGen. Tapos nag-adjourn sila 7 o'clock. Hindi man lang nila isinama doon sa kanilang agenda. So sana naisama nila doon sa kanilang agenda. So tingin ko no um tulong itong pag-aantay ng ating mga kababayan, ng ating taong bayan doon sa accountability no ng Vice President. Bakit pa nila patatagalin? Kasi sinasabi Mm. naman talaga ng konstitusyon no? At ito, pero parang bumawi siya, Mercy, no? Sinabi niya na habang sila ay naka-recess, ay aayusin daw yung mga guidelines, aayusin yung mga terms of Yung mga terms sa rules. impeachment, yung mga kung ano-ano man mga guidelines. Kaya lang, so dapat ay masimulan na rin nila, no? Immediately. Kasi pag sinabi pang after SONA or Mm. during the pagbubukas ng session sa June 2 ay medyo malayo pa yon no kung talagang sisimulan na nila ngayon yon sabi nga ng mga eksperto mga 4 na buwan tapos na yon no kung talagang seseryosohin nila at hindi pwedeng maging dahilan na nangangampanya yung kalahati nung kanilang mga miyembro kasi
katungkulan nila yon na humarap sa impeachment trial. Kailangan pa po bang ipag-utos ni President Bongbong na magkaroon ng special session? Wala naman yata ito sa konstitusyon. Mukhang hindi gano'n, ano? Mukhang, well, kung ipag-utos o hindi, dapat ay mag-initiate na ang senador, no, ang Senado. Mag-initiate na. Ayun, parang ang dinig ko nag-ano na no, nagko-call na si Senator Pimentel ng special session para sa impeachment. So dapat 'yun ay ano no, i-address ni Senate President Escudero. So hindi na kailangan na ano no, na presidente pa kasi baka magiging sabihin pa May magiging kulay naman. self-serving, 'di ba? Magiging self-serving 'yun or merong ibang layunin ang presidente. Mm. So kailangan ay ano na, Senado na talaga yung ano mag-initiate. Ma'am, sa as a legislative body, no, hindi lang legislature yung trabaho nyo. Kasi ako napapansin ko sa Congress, kayo lang sa Makabayan, tayo lang sa Makabayan Block ang gumagampan ng other function ng legislative, which is oversight function, no? Pakipaliwanag niyo nga po kung gaano ka-importante ito pagdating niyo sa Senado, yung tinatawag na oversight function ng mga kongresista at senador. Well, yung oversight function ng isang kongresista, ng mga kongresista at senador, ay ito yung isang trabaho na kung saan tinitignan namin, ano, sinusuri namin yung implementasyon ng existing na mga batas. Tapos, in the course of the inquiry, makakalikha kami ng panibagong batas. Amyenda man yan or panibagong batas, yun ang ibubunga ng oversight function, no, na kung meron mang yung mga House or Senate inquiry, yun ang ibig sabihin nun. Kailangan tignan natin kung na-implement ba yung batas ng maayos, kung ang implementation ba ay naayon doon sa espiritu nung ano no nung spirit nung batas, no, makikita yan doon sa mga um, yung mga transcript ng mga hearing. Kaya talagang ano no, talagang napakahalaga, hindi lang equally important ito doon sa paggagawa ng batas, no, no, yun nakikita natin yung ano, katulad nung sa budget, ito yung example, no, Egay, sa budget sabay yun na gumagawa tayo ng batas para sa budget sa next fiscal year. Kasabay din yun yung oversight function namin na tinitignan naman namin kung paano Ginasta. ginastos, oo, ginasta yung mga nakaraang budget, no? Kaya mali yung sasabihin ni BP Sara nung tinatanong ko ay ano lang, ang sasagutin niya lang ay yung present budget niya, di ba? So mali yun kasi sa pagbabudget, tinitignan mo rin kung na ano ba, na-utilize ba nila yung budget nila, saan ginasta, saan dinala. So, yun sabay yun, pagdating sa budgeting. Ma'am, curious lang po ako, if ever na ma-impeach si VP Sara, sino ba ang papalit sa kanya o mananatili bang bakante yung position na yon until the next election? Sinasabi sa konstitusyon na pag nabakante yung posisyon ng impeachable official, o vice president, mamimili, no, or pipili among doon sa mga legislators. So ibig sabihin mga miyembro ng House of Representatives at saka mga senador. So ano yan, kumbaga doon talaga tawag dito, magpapa ano sila, kumbaga magpapakitang gila sila kasi kung hindi ako nagkakamali, si BBM pa rin po ang last say, na siya yung pipili sa sa BP o kayo mismo sa chamber. Ang pipili yung chamber, yung yung House at saka yung Senate. Tapos hindi na rin siya pwedeng tumakbo kahit sa anumang public position kapag siya ay na-convict. Yun nga po, paano nga po pala yun, ma'am? Kung halimbawa, before ng conviction, parang yung ginawa ni Ombudsman Gutierrez na nag-resign bago
kasi 'di ba pang perpetual disqualification is kung convicted. Paano kung halimbawa mag-resign siya before ng conviction? Pwede bang ituloy ng ng Senado na para ihusgahan siya? Well, oo, tama ka guys. So kahit na regardless kung mag-resign siya o hindi, kung magre-resign siya, ay tatapusin ng impeachment trial court ng Senado. Dapat yung Tuloy pa rin. ah oo, tuloy pa rin yung impeachment. Ngayon, kung siya ay ma-acquit, nag-resign siya, so pwede pa rin siya, Pwede qualified pa pa siyang rin siyang tumakbo sa tumakbo. presidency. Oo, pero kung nag-resign siya at na-convict siya, hindi na siya pwedeng Hindi tumakbo na sa ibang pwede. mga posisyon. O anumang posisyon sa gobyerno. Ma'am, Ayun po, ano niyo po kung yung, kung halimbawa nasa Senado na kayo, ano yung unahin yung papahayag na, ibig sabihin, ano na bill na para, ilalatag na ihahain na batas para sa mga kababayan natin? Well, dahil ako ay nasa sektor ng edukasyon, no, at nakita naman natin yung krisis sa edukasyon, no, yung dekada-dekadang pagpapabaya sa ating edukasyon. So, yung ating uunahin ay yung unang edukasyon sa budget, at least 6% ng gross domestic product dapat ilaan sa budget. So, in concrete amount or terms, ay ibig sabihin dapat doblehin, no, ang budget sa edukasyon ngayon dahil nga sa perennial na kasi yung kakulangan ng mga teachers. So sana makapag-hire at least ng taon-taon na 30,000 na mga teachers natin, no. Nadagdag pa nga diyan yung kakulangan ng 'di ba, ng mga principals, no, at opo. syempre taasan sana yung sweldo ng ating mga teachers, at least ay 50,000 na starting pay. Para sa ating mga education support personnel naman, yung salary grade 1 ay 33,000. So, yun yung uunahin natin, no? At syempre, based din doon sa aming plataforma, no, yung tungkol naman doon sa ating mga magsasaka, yung tungkol doon sa pagpapababa ng presyo ng bigas, no, kailangan ipapasa natin yung Rice Industry Development, um, yung RIDA, no, Rice Industry Development, no, para mapababa natin at masuportahan natin yung ating mga magsasaka, no. So yun, tapos ipapabasura natin yung rice tariffication law, ah yung ATL, no, ibabasura natin yan. Gagawa tayo ng batas din para sa anti-red tagging, no, maipasa rin natin yung Human Rights Defenders Bill. So yun yung no, yung mga una. So una yung edukasyon, tapos yung mga para sa mga magsasaka, at saka para sa mga karapatan, paggalang sa karapatan ng ating mga. Ma'am, pakidagdag niyo na rin po yung ma-implement ng husto yung anti-enforced disappearances law. Oh, so yun. Kasi ang ganda-ganda po ng law na to pero hindi naman talaga na-implement. Yes, mag-ano tayo ng resolution dyan. Tingnan natin kung paano nila i-implement. Ma'am, nabanggit nyo kanina yung 6% GDP. Sa kasalukuyan po, ilang porsyento lang ng educational budget natin ng sa GDP? Parang more or less 4% lang ng ating GDP. So talagang, no? Kasi kung di mo nagkakamali, ma'am, 6% is international, di ba? Standard. Yes, oo, tama ka, Egay. At lahat ng mga, kahit nga yung mga kalapit nating bansa dito sa Southeast Asia, ay talagang malapit na sila doon sa 6%. Halimbawa, ang Malaysia, almost 20% ng kanilang budget ay nasa education. Kaya talagang dapat ay palakasin natin ang ating edukasyon, kasi ito yung pundasyon natin, yung ating mga bata dapat ay matuto sa kung ano man yung gusto nilang maging sa buhay, at mapaunlad yung kanilang kakayahan para din sa ating pambansang industrialization, pagmo-modernize ng ating mga agrikultura, dahil tayo ay agricultural country, no? Ironic, tayo agricultural country pero tayo yung number 1 importer ng bigas
Kaya Nalagpasan pa natin dapat ng China. yes, kaya dapat ay ano no, ay paghusayin yung ano no, agrikultura no, yung mga produksyon, i-sustain, bigyan ng mga pondo no, ng subsidyo yung ating mga magsasaka. Kasama na rin diyan yung ating mga mangingisda for food stability. So, yun yung mahalaga ngayon kasi alam nyo ngayon ang talagang nangyayari dito sa ating bansa ay talagang ano no, kahirapan, no, korupsyon at kawalang pananagutan. Kaya talagang ito no, korupsyon dahil dito sa nangyayaring ginagawang negosyo ang ano no, ang posisyon sa gobyerno no, ginagamit ng mga trapo yung kanilang posisyon, no, political dynasty para lang sa kanilang mga pansariling interes. So, yun ang babaguhin natin pagdating natin sa Senado. Kaya dapat no, manalo yung ating 11 months date ng ating ng makabayang koalisyon ng mga mamamayan dahil buo na po no yung ating plataforma para sa pagpapaalwan ng buhay ng ating mga kababayan. Ma'am, nabanggit niyo yung corruption, no? Kasi lagi natin sinisigaw yung bureaucrat capitalism, yung kumbaga sistemang ginagawang negosyo pagpapatakbo sa gobyerno. Sa ano po, sa legislative, ang dami pong lumalabas na balita ngayon na kung dati ang ano yung sa pork barrel is limited sa 10-20% ng SOP, no? Pero ngayon yata yung ibang mga kongresista, senador talagang wala nang ano, Garapal. wala Garapal. garapal na. Kumbaga Parang nabaliktad na siguro. bukod sa SOP na 10-20%, yung remaining 20% na sa mga contractor tsaka sa mga ano sila na rin ang contractor tsaka ano po yung pwede niyo magawa sa ganun, ma'am? Well, sa ganyan siguro magkaroon na siguro ng batas no na lahat ng mga construction, mga DPWH project ay coordinated diyan doon sa national plan. Kasi walang national plan na kung saan yung DPWH talaga yung mag-implement niyan at pipiliin talaga yung mga kontraktor. No, hindi dapat na magagaling sa mga nasa pwesto mismo, mga congressman. So dapat ay mapahigpitin yung transparency, no, and accountability. So, yun yung gagawa natin ng panukalang batas para maging transparent yung lahat ng mga ginagastos dito sa mga construction at iba pang mga infrastructure projects. Kasi ma'am, may napanood akong isang interview, sabihin ko na kay Magalong, no? Yung interview kay Mayor Magalong. Binanggit niya rin sa interview niya na nung panahon daw ni Pinoy at during kung si Singson yung DPWH noon that time, ang budget lang yata is nasa 400 million lang pero maraming na-construct daw. Tinanong niya raw si secretary noon, paano mo nagawa? Ang sabi lang daw ni secretary, simple lang. Hindi mo na maano yung corruption talaga, yung ano, aminado siya na yung tongpats, no, yung SOP, pero nilimitahan niya lang daw sa 10%. Na talagang sinabihan niya lahat ng contractor o sa lahat ng nag-SOP, hanggang 10% lang kayo. Pero ibig sabihin, kahit na 10%, malaki pa rin po yun, ma'am eh. Pera ng bayan pa rin yan eh. Yes, oo. Wala dapat na ganon, no? Kung talagang gagamitin lang talaga yung pondo sa tama, walang korupsyon, walang mga tongpats, walang mga SOP, ay mas marami tayong mako-construct no na mga kalsada o mga infrastructure project at hindi ito taon-taon ay pinapalitan no magiging quality yung paggawa ng ating mga infrastructure project kasi ngayon ang naririnig natin ang balita ay sa laki ng mga SOP na 'yan, halos kalahati napupunta diyan sa mga patong-patong na 'yan. So ang nangyayari, ang tendency niyan isa-sub Substandard. substandard yung paggawa ng mga tulay, mga kung mga roads at iba pa. Kaya magiging
delikado rin Delikado. sa ating mamamayan, no? Tapos magastos, no? Sayang ang pondo. Kaya kailangan talagang matanggal at ang korupsyon, yun nga, mapalakas natin yung ating batas for transparency at saka yung accountability, lalong-lalo na sa mga public officials na nangungontrata pa, no? Yung may sariling interes at ginagamit yung kanilang pwesto para doon sa kanilang sariling interes. Updates. Ma'am, yun po bang Makabayan Block ay open pa para sa, parang aampun kayo ng isa pang kandidato o okay na yung 11? Well, wala na, no, 11 na lang talaga ngayon yung isang pwesto na yan. Well, choice na talaga yan ng ating mga mamamayan, no, kung sino yung idadagdag nila mula doon sa iba pa, no, na mga kumakandidatong senador. So, yun lang po talaga yung wala na po yatang i-endorse sa ngayon. Saka kung tutusin naman kumpleto Ricados na yung 11 Oo, lahat ng sektor nandun nire-represent ng mga Yes, bawat halos kandidato. lahat ng sektor ay ay talagang represented na. Ma'am, yung na lang, kasi yung pagtapos ng impeachment, pinalabas ng mga Duterte camp na nagkaroon daw ng lagayan sa impeachment. Ano po yung niyo ron, yung reaction niyo ron? Laki nun na, million daw, Pinalalabas ng isang vlogger, 100 million daw Sabi ko pa, wala si naman. Marcos. Wala naman sigurong ganon. 100 million times 215 na mga congressmen. Nasa 20 billion. That is improbable naman, no? Talagang very, very fake news naman yan at disinformation. Kaya, talaga, tingin ko naman, ako naman, nakasaksi naman ako nung nagkapirmahan, nagkaroon ng pagpapaliwanag doon sa impeachment complaint. Mukhang solved naman yung mga nandoon. Actually, meron ngang mga ilan na nandoon, hindi rin sila pumirma. So, okay lang naman. Wala naman yung pilitan. Pero later on po, pumirma naman yung iba, no? Oo, may dumagdag na 25, kaya 204. So, tingin ko, fake news yan. No, gusto lang talagang masiraan, no, sirain itong impeachment complaint at etong mga to talagang pinagtatanggol nila, no, yung yung inimpeach ng mamamayan, no, ng taong bayan. Kaya sana ay magtuloy na talaga itong trial na to para makuha na ng taong bayan yung hustisya, no, lalong-lalo na doon sa sa pondo ng mamamayan na minispent at saka misused na pondo. Ma'am, sa tingin nyo, ngayong campaign period, magiging campaign issue ba yung impeachment? Lalong-lalo na sa mga playing safe na mga senatoriable na. Yes, tingin ko this is an election issue dahil ang issue ng impeachment ay accountability, pananagutan at saka yung transparency. So ang bawat kumakandidato, lalong-lalo na sa senatorial, lahat hanggang doon sa pinakamababang pwesto na pinagtatalunan ngayon ay dapat ay dapat ay nasa isip nila itong itong issue beyond this impeachment, accountability and transparency na dapat ay taglayan ng bawat kandidato. Ma'am, ang dami yung tagahanga. Ito nakikita ko sa sa mga comment. Salamat may tanong po. ba dyan, Kaptits? Pakibasa mo nga kung may tanong. Yung ilan dito, ayan, sila Lloyda nagsabi na Teacher Franz Castro para sa Senado, sila Nimpa, si Lino, pero iboboto daw niya si Ma'am Franz kung hindi daw siya magbo-boycott sa election, sabi niya. Tapos si Joy Villanueva, sabi niya, karapat-dapat po kayo Ma'am Franz na mailuklok. Ito pa yung iba. Si Chris Marie Saldivar, you have my vote, Ma'am Kong Franz. Takot daw si Cheese makipagbalagtasan. Siguro doon naman walang tatalo sa kanya. Tapos, ito, present din yung taga Montecatini Termes, si Quintin Kens, Cavite. Tapos, sila Caprine, ayan, patalsikin na rin daw, pati daw si si Cheese.
OFW selfie, magandang gabi daw at umaga sa ating mga taga-subaybay. Yan po. Ito yung mga ano ninyo, may mga fans na kayo dito. Salamat Subaybay po sa inyo. sa ating mga Iba po kababayan. talaga kapag ano, ang kandidato may alam talaga. Hindi yung kaya lang sumayaw sa publiko, kaya lang makipag selfie-selfie, makipag kamay-kamay, pero kapag tinanong yun na ng tungkol sa mga issues, walang masabi. Yan, Ma'am, sa kaya kami po no sa Makabayan, sa yung 11-man candidate, talaga pong yung lahat ng mga avenues na kung saan kami po ay makakapagsalita, na ipapaliwanag natin yung issue ng mga mamamayan. Kasi ah, kami po, kami po ang taong bayan, nanggaling kami sa taong bayan, yung uri namin ano, hindi kami galing sa political dynasty, hindi kami galing sa mga nakapwestong nagpapayaman, maganda ang track record ng Makabayan despite na yung mga kung ano-ano mga paninira sa mga Makabayan. So, kilala niyo po kami. Kami yung nandiyan lang sa mga kalsada, sa mga eskwelahan, sa pabrika, sa lahat ng sulok po ay kami po ay inyo. Ibig sabihin, tayo po ay tayo po yung kailangan na dapat ay ang maluklok po sa Senado ay yung kauri po natin, taong bayan. Tama po. updates, may makatanong ka pa, Kap? Hindi, busog na nga ako sa mga naririnig ko. Ma'am, Saka yung isa na lang, nakakatawa sa mga komento talaga. Oo, bago siguro tayo matapos, no, baka malimutan natin, no, gababati tayo ng Happy Valentine's, no, sa ating ah, mga kababayan. So, ilang oras na lang ba dyan bago mag-Valentine's Day? 2 oras na lang Opo, po. matutulog Yan, pa po no, kami. Pagising namin Valentine na. oo. So, higit pa po doon sa pagmamahal natin sa ating mga kabiyak or sa ating mga partners, Mm. sa ating pamilya, ay pagmamahal po sa bayan. So, yan po yung tinitiyak namin sa Makabayan na ibibigay po namin yung aming buong pusong kakayahan, lakas at talino para po doon sa pagsusulong ng mga plataforma ng ating mga taong bayan po. Happy Valentine's Day. Sa inyo din po, ma'am. Happy Valentine. Oo, nag-like si Attorney VJ Topacio. Mm. Well, natapos yung na yung debate sa GMA 7, no? Ewan ko lang ang ABS kung meron sila. Ang nangyayari ngayon po, mga senatorial interview, no? At saka ang mga debate ngayon sa mga eskwelahan sa mga university sa sa February 20 meron sa UP. So, yun po, aatinan niya ng mga kasamahan po natin sa Makabayan. Ma'am, siguro panghuli na lang tatanong ko na ano, yung kasi yung tag dito, yung tinatawag na hybrid form of election, no, hybrid type of election. Paano niyo po tinitingnan to kung paano dapat ipasa itong gaano ka-importante po itong gantong klase ng eleksyon, yung hybrid, yung pinagsamang manual tsaka automated. Um, Meron po tayong naka-file na panukalang batas diyan, no, yung tinatawag natin na tama bill na kung saan kung yung hybrid parang ganito po yan, no, manual counting sa precinct level Presinto. tapos yung transmission noong mga yung total na vote ay ano yan, Automated. automated, so Mm. electronic. Kaya bakit ba manual counting sa precinct? Para makita na, maging transparent at makita ng mga tao talaga kung nandoon talaga yung binoto nila at nabilang, Mm. no? Hindi lang yung nakita nila yung binoto nila kasi makikita naman Mm. yan sa machine at nabilang, no? Mm. At ito ay matatransmit. The same number ng boto na matatransmit sana doon sa ano no sa Board of Canvassers. So Okay. yun yung ano no yung hybrid na sinasabi natin. Medyo may konting may konting ano niya na hirap sa ating mga electoral board pero makikita naman po natin no na yung transparency ng election ay nandiyan
at yung karapatan nating makita yung ating binoto na binilang, yung ating binoto na kasama do sa binilang. Ito po, last na talaga. Promise, last na. Kasi po dito sa abroad, pagka naglilibot po kami, kahit ng mga previous election pa, ang dami pa rin po mga kababayan natin na bagat bumoboto sila pero yung dubyo o yung doubt nila sa ano kasi sa amin sa ano po sa OFW po sa mga ano no sa absentee voting ang ano 1 month. So ang tanong nila paano kami makakasiguro na yung boto namin kagaya ng sinabi nyo na kung doon nga sa isang araw lang hindi natin sigurado kung nabibilang lalo pa kaya dito sa isang buwan na ang ano namin voting period namin is 1 month, no? So paano kasi ang Madagdag daming ko, Egay, di ba Oo online nga. voting tayo? Mm-mm. Online voting na. Ngayon, hindi natin alam kung paano magiging manner ng pagbibilang doon sa ating mga boto. Oo nga, so yun yung problema natin, ano? Pero yun nga, yung online voting, na dapat ito ay, ano no, makita rin sana yung pagbibilang doon sa embahada. Di ba? So, Opo. bago siya i-transmit doon sa, ano no, doon sa Kasi Board of tinanong na Council. rin po namin yan doon sa sa mga pagpupulong ng konsulato at saka ng embassy sa amin, sa aming mga OFW. Tinanong namin yun. Hanggang ngayon yata ay wala pang nailalabas ang COMELEC kung paano magiging manner ng pagbibilang at kung kami ba ay allowed na maging watcher o kung Oo. paano pagiging Sana watcher meron. namin, online voting ito. Kaya marami pang katanungan eh. Oo. So, tama ka, Marcino. Dapat talaga ay ma-define na. Kasi, a month before yata, no? A month before Opo, 1 month ang election aming na kayo, no? Oo. Mm. So, sana merong bilangan, no, doon sa embahada o Baka ang doon gamit saan saan ay computer o kaya yung aming mga cellphone. Paano yung mga hindi ganun kahusay sa sa Anong bagong kateki? technology. Kaya Yun nga. meron pa mga pag-aaral na gagawin. May mga ibang kababayan nga po tayo dito pagka nakakausap namin. Suggestion nila, hindi ba pwedeng kasi sa 1 month, total 1 month naman tayo kahit na di mas maganda pagboto namin kumbaga parang may tally sheet, tally board na sa embassy Pasok ka na agad pagboto mo dapat naka-register na kagad, kita mo na yung boto mo, total mm, at least yung tiwala ng mga tao, yung confidence nila, babalik. Ika nga yung transparency, makikita nila, andyan na yung boto nila. So, isa-sum up na lang yun sa pagdating ng election day. No, kumbaga, total konti lang naman din hindi naman ganun karami rin ang boto ng mga OFWs. At least yung mm. transparency is napapractice. Yes. Kasi Oo, tama napakadaling ka, no? maniobrahin yung yung resulta ng Mm. yung mga Oo. mahuhusay sa computer, mahuhusay So, sa oo, paggamit ng siguro gadget. pag nakausap natin yung COMELEC, no? Kasi may mga hearing din naman during the recess. Baka kung Mm. merong hearing ay masabi natin 'yan. At naano na natin 'yan, ano, doon sa pinag-uusapan kasi yung electronic, no? Mm. Wala pa lang talagang parang sa konkreto ano ba yung gagawin, lalong-lalo na doon sa transparency ng bilangan. Mm. Okay. So ma'am, ano po yung Sabi mo last question na yon. Ngayon hindi, yung ano na, ano yung mensahe natin niyo kay ma'am? Ma'am? Ano yung mga bibigyan niyo ng diin pag nasa Senado na po kayo? Mm. Well, yung talagang education, ano po, education, legislation, at saka dun sa ating mga panukala para sa pambansang industrialisasyon at saka doon sa ating agrikultura, no? So, yun po yung gagawin natin. At sana po sa ating mga kababayan ay iboto nyo po, no, straight ang makabayan, slate 11 po kami na na mga kandidato sa senador, makatitiyak po kayo sa amin, no, sa Makabayan na buong puso namin po kayong paglilingkuran doon sa pagiging ako as senator po, no, sa aming mga gagawin sa Senado. So, number 17 po ako, no, number 17 po ako sa balota, no, Teacher Castro, Teacher Franz. Ang buong pangalan ko ay Francisca. Baka malito po kayo,
Francisca po ako. Pero Teacher Franz, nandoon naman po yan sa balota, May number mga 6. pagpipilian naman po ano na nakaano din. Yes, wala naman akong kaapelido tsaka kaano, Mhm. katulad ng pangalan. Okay. Okay. Salamat po. On that note, maraming salamat, ma'am. At talagang mahaba pa yung asahan namin na makakasama pa namin kayo bago mag-eleksyon sa Mayo para magkaroon tayo ng bigay ng update. Ika nga. Kumusta natin Okay. yung tungkol sa kanya mga Yes po. pangangako niya sa iba't ibang lugar. Hindi naman ako nagdadala isip, no? So anytime, para sa ating Anytime, talagang proven niya si Kong Castro pagka Opo. isang text, Anytime. one text away si Kong Castro. Okay, salamat po. Thank you po, Good luck po sa Kong. mga pupuntahan ninyong mga eskwelahan, sa mga probinsya, mga syudad. Salamat. Thank you po. Salamat. Salamat po.